representatives of STAN. We just want to ask you, as students of the Communication Research Program and aspiring department representatives, how will you address the issue of the dwindling number of Congress students coming into the program through your GPOA? Ayun, maganda naman. Ayan, so sa SPOA natin, meron po kami yung Communication Research Appreciation Conference na maaari natin i-open sa high school students para malaman naman nila kung tungkol sa ba ang Congress. Yun na po yun. Congress Appreciation Conference. Kasi papamulan na natin sa ating mga Congress na kung gaano ba kahalaga itong course natin, kung ano ba may natulong natin sa lipunan natin para syempre yung mismong field, tapos syempre sama din natin kung paano natin ma-address yung mga isyong kalipunan since important. So, ano yung, Mary, Mai, ano yung stand nyo sa issue tungkol kay Associate Justice Mariana Del Castillo? Ayun, actually, yung kay Justice Mariana Del Castillo, pwede natin pakitay sa aming advocacy campaign na tungkol sa intellectual integrity. So, dun po kasi sa issue na yun, alam nga po natin naman pala na kaso tungkol sa plagiarism doon na sinasabi nila unintentional. So wala po, bilang estudyante, ang amin naman po gustong gawin na dahil estudyante pa lang tayo, bakit hindi natin ito ibaba sa lugar natin? Na ibaba natin ito amongst ourselves kung saan, ayun nga, mga projects on the na magkaroon tayo ng conscious effort na tayo mismo sa ating sarili maging conscious tayo na huwag tayo mismo mag-plagiarize na simulan natin sa atin para sa mga susunod pa ay sa mga susunod hindi natin dito nangyari at hopefully maging ngayon din tayo sa kanawihan. You know, I really truly believe in our project called Certified to raise a culture of intellectual integrity starting from the College of Communication Research dahil tayo nga nasa forefront nito because we write a lot, di ba? So, regarding that issue, of course, nakikita natin, itong Associate Justice mag-plagiarize, isipin nyo yun. So, as UP students, we have to take safeguards to protect our authorships, to protect our intellectual integrity. And that's why we have a pioneer project called Certified. Ayan, tama naman yun, pinahalagan natin ng intellectual integrity. And, pero sana, huwag din natin ikawin yung sarili natin. Huwag na puro, dahil dito lang sa ating institusyon, sa academic institution. I-malakap din natin to, i-relate natin to sa ating politics, sa iba pang sektor. Sa Congress na si Del Castillo nga ay liable for impeachment. So kung titignan natin, baka ngayon siya, ngayon lang nagkaroon ng lakas sa loob ang kinong government na kasuhan ng impeachment itong si Del Castillo. Hindi pa dahil gusto lang nila na mapalitan yung state guard ang appointee sa Supreme Court. At saka, syempre nila naming accountable na hindi pa nila ginagawa sa GMA.
projects. Please tell me, what is your marketing vision for this student council? And secondly, please give me concrete and tangible ways in which you will generate money for this college. Thank you. Maraming salamat, Isa. Ang aking marketing vision para sa ating konseho ay may iwan tayong pera para sa susunod na konseho. Pero syempre, pinagtanong-tanong ko kung may iwang database sa ating konseho. Ang balak po natin may iwang database para sa susunod na konseho, may mas madali sa kanila na kumontak ng kanilang mga market. At sumunod, ang mga tinatanong ko ay specific IGPs. Nandiyan po ang ating student funds. Nakalahati po doon ay mapupunta sa ating konseho. Pangalawa, magkakaroon po tayo ng merchandising. Kung saan balak po natin pagandahin pa ang disenyo ng mga merchandising, hindi lamang para kumita, kundi para makamulat ng mga agad ng media. Pangatlo, andyan po ang ating mga basic services na kagaya ng pagtubig, printing, scanning, and burning services na pag-unify natin pag-i-tingin para ma-generate ng minimum income para sa ating konseho. Katapos nun, ang PET bottle recycling para hindi lamang maging mas malinis ang ating konseho, kundi maka-generate din tayo ng income. Okay. What I ask for is concrete and tangible. As we have seen, yung Mashco merchandise, hindi mo siya masyadong nag-fly. How can you assure that the income-generating projects that you have will be successful in the incoming term? Thank you. Yung tungkol naman sa merchandise, hindi naman natin papalitan. So, parang rebranding natin yan, na para mas papagandingin natin, para mas maengganyo itong mga alagad ng media, para makabumili ng ating merchandise. Hindi para rin sa Mashco Pride, para rin maging dahil din sila para maging mulat yung mga alagad, iba pang mga eskwela ng bayan, at iba pang mga alagad ng media, habang suot-suot nila yung mga merchandise na binili nila. Sa isa. Bilang kakatawin natin, in the future if ever manigo yung manalo, yung konseho, ano pong tindig natin sa e-UP or electronic UP? Electronic UP na ating UP administration. Pwede mo po contextualize kung ibig sabihin po na electronic UP? It's a valid question. Yes, please contextualize. Okay. Ang Electronic UP ay isang programa ng ating administrasyon na payagan o magbigay ng opsyon para sa mga eskwela ng bayan. Exactly. Yan po yung sa credit cards ko, diba? Exactly. See, I just wanted to contextualize kasi ang dami ko po narinig na pangalan na proyekto for this. Ang stand po natin sa credit card is that we in ISA are okay with the system because we are merely extending the reach of how people can pay for their tuition fee po para po mag-enroll sa UP. Kasi po yung gagawin po sa electronic UP, pwede po gamitin ang credit card sa pagbayad po sa enrollment process. At inulitin ko po yung sinasabi namin, in this way, okay lang po sa amin kasi hindi naman po natin tinatanggal ang paraan ng mga tao na mag-deposit po sa bangko. We are just merely extending how people can pay for their tuition po. Yes.